Mga sangkay, sa dami ng mga patutsada at mga sinabi ni Senator Robin, ito mga sangkay ang pinaka maganda. Okay, may nakita kasi akong latest video about kay Senator Robin Padilla. No na talagang namang mga sangkay. Natuwa ako kasi sa marami po niyang sinabi, no. Ito yung talagang masasabi kong tama siya. Totoo yung sinasabi niya. Ngayon, tignan po natin kung ano ito mga sangkay. Alright? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, i-subscribe nyo na yung ating YouTube channel para lagi kayong updated. At yung mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, diretso po tayo. Ito kasi yung pasabog ni Senator Robin Padilla na nakakatuwa, no? Talagang, mga sangkay, tumpak itong sinabi niya eh. Ito wala po munang halo ng politika. Pilipino po muna tayo ngayon ha. Wala po munang maka Duterte, maka BBM, maka Dilaw, o kung ano pa man. Pilipino po muna tayo ngayon. Kahit si Robin Padilla ang magsasalita, pakinggan po muna natin para mas maintindihan po natin. Kasi, ito po yung malaking problema ng Pilipinas. Na ang problema na ito, inasolusyonan na po ng Singapore, Japan, at iba pang mga bansa na binago po yung sistema. Pakinggan po natin ito. Alam nyo, ganyan naman kasi yung ating 1935 Constitution eh. Ganun naman yun. Meron tayong re-election. Kasi dyan minsan dahil sa walang re-election, yung presidente, mahaba kasi ang 6 na taon sa presidenteng Alang Silbe. Ako matagal ko nang sinabi Ito, pakinggan nyo. na dapat isa na lang ang House. Hindi na dapat tayo dalawa. Kasi nakakabagal pa yan eh. Tsaka dito sa Southeast Asia, tayo na lang yata yung ganitong form of government eh. Dapat mag-parliamentary tayo, isa na lang. Singapore, isa lang. Kita nyo, Singapore, talagang yun, makakatipid tayo dyan. Alam niyo mga sangkay, ang nangyayari kasi, ito, paliwanag ko lang ng kaunti, yung sinasabi ni Senator Robin. Di ba nga po, dalawang bahagi po yung mga mambabatas po natin. Mula po sa House of Representatives, papunta sa Senate. Ang haba po ng proseso. Tapos nag-aaway pa po yan, mga sangkay. Gagawa ng batas dito sa lower house, pagdating po doon sa Senado, kukontrahin. So wala po mangyayari, mga sangkay. Kaya marami po tayong mga batas o maraming mga magagandang dapat na batas ang delayed lagi. Kasi pagdating sa Senado, ayaw nila. Nag-aaway-away na lang mga sangkay. Wala rin pong nangyayari. Ang pangit po talaga ng sistema. Sa Singapore and Japan, hindi na po ganyan. Iisa lang. Congress, mga sangkay. Yun lang. Ngayon, pag may batas sila, rekta na. Pag may isa sa batas po sila, talagang mandaling matapos. Doon na po yung debate eh. Hindi na po aakit doon sa Senado para pag-usapan. Ang pangit nga mga sangkay. Okay na, napag-usapan na dito sa lower house. Pagdating sa Senado, anak ng Tokwa, naging slower house. Okay? Lugi tayo nun, Sen. Kasi 300 na magnanakaw na congressman yan. Ilan lang kayong senador? 24. Kung mag-iisa, hindi ba magkakaroon ng Alisin na yung Ibig congressman. sabihin, mag-one house na lang tayo. One house na. One house na lang. Yung sinasabi mo kasi yung butuhan eh. Yung tuta. Ako payag na ako matalo. Okay na yun. Basta maging isa lang tayo. Parliamentary tayo. Di ba? Parliamentary system. Alam niyo ba mga sangkay kung bakit ang gulo-gulo ng Pilipinas? Kasi tayo? Unitary presidential system po tayo. No? At tingnan nyo, may House of Representatives na, mayroon pang Senate. Paggagawa ng batas, medyo magulo. 'Di ba? Ngayon, mga sangkay, sa mga parliamentary system, ito ang kinagandahan. Sa mga parliamentary system, mabilis po ang pag-usad ng lahat ng gagawing mga batas. Mabilis na mabilis. At sa parliamentary system, mga sangkay, hindi na po kailangan, halimbawa, yung namumuno, which is Prime Minister po yan.
Kapag ka may problema sa Prime Minister, marami po siyang kinasasangkutan na mga kalokohan, etc., kung ano man yan. Hindi na po kailangan natin magkagulo sa Pilipinas, na magrarally, magtatakbuhan sa labas, magrarambolan. Wala na pong ganun. Nangyayari po yung pagbaba o pagtanggal sa isang namumuno by vote of no confidence. Ay, ganun lang mga sangkay. Magbobotohan lamang po yung partido. Bawa, ako, Prime Minister, may issue ako, korupsyon. Ngayon, dahil wala nang tiwalang taong bayan, para hindi masira yung partido, ang mismong party ang magdi-decide, partido ko, ang magdi-decide na alisin ka na sa pwesto at palitan ng pinakabagong mamumuno, which is pinakamatalino. Ganun po mga sangkay sa parliamentary system. Kung sinong pinakamatalino, yun yung papalit. Kaya kadalasan mga sangkay sa mga parliamentary system ng mga bansa, hindi na po humahantong mga sangkay sa botohan para tanggalin yung kanilang prime minister. Kusa na pong umaalis yung prime minister. Bumababa na po siya. Smooth ang lahat, maayos ang lahat. Ganun kaganda mga sangkay ang parliamentary system. Dito sa Pilipinas, di ba? Sino ba ang, halimbawa, si Erap, mga sangkay, kailangan pa po magkagulo bago po bumaba sa pwesto. Di ba? Ang resulta pa naman kapag kagulo, nagkukulaps ang ekonomiya ng isang bansa. Di ba? Pakinggan po natin. Sasabihin din po yan ni Robin. Itong bagay na to, ito na yung makikita ko na yung overspending solusyonan natin. Tsaka pagka ayaw natin yung Pangulo, Ito na sinasabi ko. hindi natin kailangan magwala, hindi natin kailangan kung ano-ano, vote of no confidence lang, di palitan natin yung Prime Minister, ganun lang. Kasi ako, sa nakita ko sa 4 na taon ko, ang bagal eh. Sobrang bagal. Isipin mo, may isang batas kayo, pag-uusapan nyo ng napakatagal, aabangan mo yung House. Pag nagkasundo na yung dalawa sa bicameral, dadaling kay Presidente, ibibito. Ang laki na ng ginastos dun. Correct. Totoo yun, mga sangkay. Alam mo, ang laki ng ginastos sa kung anong proseso para po isabatas yung isang bagay. Ngayon, mga sangkay, pagdating po doon sa taas, ibebeto. Kasi nga po, mga sangkay, hindi nga po magkasundo ang House at saka Senate. Kaya sana isa na lang po, mga sangkay, parliamentary system talagang solution sa Pilipinas. O hindi kagaya ng parliamentary, pagka-party system na tayo, kung ano correct. yung gusto ng Prime Minister, yun ang, ano yun natin, yun ang gagawin natin. Smooth. Sana maging ganun tayo. Sana dumating ang panahon na pagka nagkatotoo na si Ma'am Inday na ang presidente, tama yung sinabi ni Patron. Dapat yung kagad eh. Yung Ang problema ko lang kay VP Inday Sara, ang pagkakaalam ko, ayaw niya po sa parliamentary system. Hindi ko lang sure pero yun yung ano ko. Kasi nung panahon po ng tatay niya, kasi sinusulong din po yung parliamentary system. Pero hindi ko alam kung nagbago na po yung stand niya ngayon. kagad. At pag nangyari yun, sana meron na rin. Alam niyo, ganyan naman kasi yung ating 1935 Constitution. Ganun naman yun. Meron tayong re-election. Kasi dyan minsan dahil sa walang re-election, yung presidente, mahaba kasi ang 6 na taon sa presidenteng Alang Silbe. Yan. Di ba? Maikli siya. Napaka-easy naman para sa magaling na presidente. Sana Ito. Paliwanag lamang po natin kaunti. Tama yung sinabi ni Senator Robin, no, na mahaba yung 6 na taon kung ang presidente ay talagang wala pong magawang maayos, mga sangkay, no? Okay, pang-overall na po ito, pangkalahatan ng mga naging Pangulo ng Pilipinas. 6 years. May mga ibang presidente, ugod-ugod na, pero kailangan tapusin 6 years. Pero pagka-parliamentary system yan, hindi na po aabot. 2 years pa lang. Baba ka na. Ganun lang katindi, mga sangkayang, ganun katindi ang parliamentary system. Hindi na po aabot sa punto na nakikipagmatigasan. Wala pong ganun doon. Kaya nga po sa UK, nung pandemic, mga sangkay, sa UK, kung hindi ako nagkakamali, hindi lang 4 na naging prime minister during pandemic ang nagpalit-palitan. Bakit?
Pag nakita niya na, nakanto ko, di ko kaya to, mag-resign na siya. Ganyan sa parliamentary system. Sa atin, mga sanggay, ipipilit po yan na tumagal. Pero ito may mga nagtatanong dyan, sasabihin nila, paano yan sa parliamentary system? Ano ka, kapag, kumbaga, walang ano dun walang limit yung pag-i-elect sa'yo as long as kaya mong magtrabaho. Totoo yun, mga sangkay. Sa parliamentary system, hindi pinag-uusapan dun yung haba ng termino mo. Sa parliamentary system, ang pinag-uusapan dun, gaano ka kagaling magtrabaho. Kasi kung magaling ka magtrabaho, patuloy kang iboboto ng partido mo. Kasi pag parliamentary system, ganito yan. Boboto po, pag eleksyon, hindi tayo boboto direkta sa mga leader. Boboto tayo sa mga partido. Halimbawa na lang, Liberal Party, Nationalista, PDP. Yan ang mga pagpipilian po natin. Okay? Ngayon, kung halimbawa, manalo po yung Nationalista, let's say, sa overall count, nanalo ang party ng Nationalista. Ngayon, ang Nationalista, mag-i-elect ng leader. Hindi na po tayo kasali doon. Pero yung i-elect nila, hindi yung bopols. I-elect nila doon yung matalino. Yung may brainy po talaga. Hindi po yung, kasi halos weekly po yan may debate. Kapag medyo anga-anga yung prime minister na iboboto nila, kawawa po yan. Bobulihin lamang po yan ng kabilang kampo. Kasi sa debate, mga sangkay, halimbawa, di ba, panalo kayong partido, yung pangalawang partido, yun yung magiging parang shadow cabinet, mga sangkay. Sila po yung lagi yung kadebate, sila po yung laging, yung pinaka shadow prime minister nila doon, yun yung kadebate ng prime minister na nakaupo. Paano kung matalino yung nasa kabila? Tapos medyo anga-anga yung elected. So, kawawa. Talagang makikita ng buong Pilipinas. Kung toko itong prime minister na to, wala naman palang alam. That is why, ang kinagandahan sa parliamentary system, we are electing a good and quality leader. That's why yung Japan, di ba, nag-i-elect sila kahit farmer. Kasi matalino. Hindi po sila nag-i-elect. Sa parliamentary system, hindi po sila nag-i-elect ng official, ng prime minister, dahil sikat sila. Hindi po, walang kinalaman doon ng sikat. Nag-i-elect sila ng mga matatalino. Ganun ang sistema ng parliamentary system. Pero sa presidential system, ito ngayon mga sangkayo sa atin, ano ang ini-elect natin? Yung mga high profile, mga rockstar, artista, 'di ba? Siyempre tatamaan doon sa Senator Robin, artista siya Kasi totoo din naman mga sangkay. 'Di ba? Mga artista, mga kilalang tao. Kahit walang alam, sige. Pero sa parliamentary system, hindi obra yun. Kailangan may ganito ka. Kasi kung wala kang utak, umalis ka dyan. Ganun po sa parliamentary system. Ngayon, kung iba ang iniisip mo sa parliamentary system, hindi po yan parliamentary system. Baka, ewan ko anong sistema yan. Kasi sa mga parliamentary system, ganun po talaga yung system ng political and government system. Alright? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.